Magandang araw na muli mga boss. Ang problema nito, kung makikita nyo, nagkalat yung langis dito sa oil pan niya. Basa siya ng langis. Pero nung chinek up ko yan, dito nang gagaling sa ibabaw yung tagas niya. Dito mismo sa distributor. Pag binunot mo kasi itong distributor niya, meron niyang o-ring dito sa loob. Pero bago mo yan mabunot, tatanggalin ko muna itong distributor cap. Number 8 yung bolt na tatanggalin mo dyan. Tapos itong high tension wire, bubunutin ko sa spark plug, pati itong cap. Tapos tanggalin ko itong rotor niya. Pati yung dot cover tatanggalin ko rin. Tapos meron yan number 12 na bolt, tatanggalin mo yan para itong distributor, mabunot mo. Yan yung panag-a-adjust ka ng timing, luluwagan mo. Ayan yung mga boss, ayan yung tinatanggal ko ng bolt. Pag binunot nyo yung distributor mga boss, dapat meron kayong marker. Pasensya na kayo, hindi ko na nilagyan ng marker dahil medyo kabisado ko naman itong gagawin ko. Tingnan nyo tinuturo ko, ayan yung pinagbunutan ko ng bolt. Dapat tandaan nyo yung pagbunot ng bolt para yung timing niya hindi magbago. Tapos yung socket wire dyan, bunutin nyo rin. Tapos yung position ng rotor dito sa distributor, kung saan nakaharap yung pointer niya, pag binalik nyo yan, same position, doon nyo rin ibabalik yung position ng rotor niya, yung pagkakaturo niya. Ayun ang pinaka-marker nyo. O kaya pwede nyo lagyan ng snow paint para mayroon kayong tanda. Sa pagtanggal naman, kung medyo hirap kayo bunutin, medyo paluin nyo lang pataas, pero pitik-pitik lang, dahan-dahan. O, diba, tanggal na siya. At dahil tanggal na yan, mga boss, kung makikita nyo yung o-ring niya, ayun sinasabi kong o-ring na, matigas na siya masyado. Hindi na siya makasil ng oil. Kita nyo sa sobrang tigas na putol na nga Kaya ang discard dyan mga boss, kapag nakabili na kayo ng bagong o-ring niya, yung paglalagyan nyo ng o-ring dapat palinis yan. Wala siyang dumi. Pero yan gagawin ko sa paglinis. Ikutin ko lang yan. Tingnan nyo, malinis na. Pero joke lang yun. Diskarte nyo na yun kung paano nyo siya lilinisan. At ito na nga yung bagong o-ring na nabili ni customer. Bago nyo yun ilagay mga boss, siguraduhin yung parehas sila. Pag nakita nyo talaga parehas na, basahin nyo ngayon ang langis bago nyo ilagay dito sa distributor. Nang sa gayon, hindi siya magasgas pag nilagay nyo. Diba? Ganun naman ang paglagay. Medyo syempre, babanat naman yan. Tapos medyo may langis na yan. Pwede nyo na ngayon siyang ilagay dito sa dati niyang position. Pero pakita ko muna sa inyo yung pinagtagasan niya ng langis. Ayan, pababayan, papunta ng oil pan. Mahina lang naman mga boss pwede mo na ngayon ilagay itong distributor niya. Pag ibinalik mo yung distributor, dapat same position para hindi magbago yung timing niya. Ilalagay ko itong rotor niya. Ang tamang timing yan mga boss, nakaturo sa akin yung rotor. Pero napansin nyo, diba, nilihis ko papunta pa kanan. Pag idiniin ko yan mga boss, tuturo sa harapan ko yan. Kung papansin niyo, sa akin nahaharap yan kapag nadiinan ko na yan. Kasi yung gear niyan, pa-slide, tingnan nyo, di ba? Makaharap na siya sa akin. Pa-slide kasi yung gear niyan Kapag pumasok sa loob, didiretso yan. At pag okay na, at ibinalik mo na itong bolt na number 12 dito sa distributor niya, yung dating position ng timing, dapat doon nyo siya ilalagay. Dapat kung paano nyo tinanggal yung bolt dito sa timing niya sa distributor, ganun din pag ibinalik nyo at pag hinigpitan nyo itong bolt. Tapos pinatanggal sa akin ni customer itong spark plug niya. Dahil nga sa gusto niya daw itong makita, kung marumi, gusto niya daw palinis lang. Dahil nga sa ilang buwan pa lang naman daw ang lumipas. Sa akin naman walang problema. Kaya nga pinagawa ni customer to dahil kung ano yung gusto niyang ipacheck, dapat ma-check. At nung makita ko may konting carbon lang na kumapit. At ang kagandahan dito, ang ganda ng palinis ni boss. Kaya pala pinakitaan niya ako Talagang pag kinuskus mo, ang matatanggal lang sa spark plug is yung carbon na kumapit. At hindi maapektuhan yung platinum gap niya. Bagamat sinukat ko yan na ang ginamit ko is yung talim ng lagaring bakal, hindi naman nagbago yung gap. Kaya bilib ako dito sa panlinis ni bossing sa spark plug Yan daw ginagamit niya panlinis Hindi daw nagbabago yung gap. Malambot kasi. Tingnan niyo ito mga boss diba? Saglit lang siya pag brinas ko, diba? Sandali lang, seconds lang, tanggal kaagad yung dumi niya Kita nyo naman, kumapit pa yun. Halos seconds lang, pero malinis agad. Tapos ang gagawin ko dyan mga boss, i-sprayan ko ngayon yan ng carburetor cleaner para yung loob niya is malinis. Tsaka ako ngayon siya patutuyuin bago ko siya ilagay. At pag tuyo na, imamanual ko muna yan ng kamay ko. Papakapit ko muna yan sa mga thread niya. Tsaka ako ngayon gagamitan ng socket wrench yan para higpitan. Tapos final ko na higpit. Diba? Ganun lang. Tapos yung mga kumapit na umido dito sa distributor cap, tatanggalin ko yan. Para pag umandar siya, maganda. Walang kadyot. At higit sa lahat, matining syempre yung makina. Kita nyo naman, niliha ko pa yan para talagang malinis. Tingnan nyo yung mga umido niya na natanggal. Diba? Malinis na siya ngayon. Pati yung rotor mga boss, lilinisin nyo rin yan Hindi ko na naipakita sa inyo. Para pag road test namin ito mamaya, maganda yung takbo. Tapos pwede mo na ngayon ilagay itong dirt cover, pati itong rotor niya. Tapos yung cup ng distributor, pwede mo nang ilagay. Tapos yung dalawang bolt niya na number 8. Kailangan maayos yung pagkakahigpit mo dyan mga boss sa bolt dito sa distributor. Hindi kasi pwedeng maluwag yan. Pwedeng magkaroon ka ng palya.
Ganon din syempre sa bolt dito sa distributor niya. Dapat maayos yung pagkakahigpit mo dyan. Pag ibinalik nyo naman yung high tension wire, may pairing order yan dito sa distributor cap na 1342. Dapat yung 1 ng distributor cap, ilagay mo sa 1 ng spark plug mo. Tapos yung 3 ng distributor cap sa 3 ng spark plug mo, number 3 ng spark plug mo. At sa 4 ng distributor cap, dapat sa pang-apat talagayan mo ng spark plug din. Ganon din dito sa 2. Kung naka 2 sa distributor cap mo, ilagay mo rin sa 2. Nalagayan mo ng spark plug. O di ba? Ganun lang naman siya kasimple. Wala na tayo pasakalye pa. Tapos yung socket wire dito sa distributor at dito sa oil sending unit. O ilagay mo na. Sini-change oil ko kasi ito mga boss. Isinabay ko na rin palitan itong o-ring niya dito sa distributor. Gagawa ko ng video dyan para sa change oil nito. Actually ito, may-ari nito kasi nang pinalitan ko ito ng langis, gumanda yung andar ng makina. Tumahimik at nawala na yung kalansing niya. Ilagay ko na itong bagong oil filter niya mga boss. Hinigpitan ko lang yan sa pamagitan ng kamay kasi kaya naman ang gripping ko. Tapos paandarin ko na itong makina. Nausog pa nga yan ng kapatid ng may-ari kaya ayaw umandar ng una. Pero joke lang yun. Okay. Gilang. Oh, kita mo, nausog lang ito. Ganda kumandami, Noro. Dating maingay. Oh, okay, Beto, liwala ka na? Pakuhanan nga kita para ikaw ang nakausog eh. Kumanda takbo. Tumini ng takbo eh. Bago lagis. Eh, wala yung maring mong kalansing. Oo, yung kalansing. Papatay ko makina tapos pa-start ko mga boss. Oh, start. Andar yan, nandito to eh. Oh, kita mo. Magro-rotis muna kami mga boss, kasama uli namin si Palos. Mabagal yung hatak niya kaya babaguhin ko timing nito mga boss. Oh, tabi mo na konti, tabi tayo. Kaya pinatabi ko itong sasakyan, in-adjust ko yung timing niya. Medyo in-advance ko ng konti, hindi ko na naipakita sa inyo mga boss. Nag-overheat cellphone ko, road test na ulit kami. Overtake mo rito, ma-overtake mo lahat yan. Gasa mo. Oh. Oh, di ba? Sige, kaya yan. Kahit yan, kaya mo yan. Overtaken. Hindi, iba alam ko yung kasi Kuya Beto pag mag-drive eh. Oh, kita mo? Kaya mo? Petron yan eh. Oh, di ba? Oh, ako no? Diba, ramdam ko. Binitawan mo na pero may usad pa siya eh, di ba? Ayun na timing. Ano yung hinigpitan rin? Hindi, i-adjust lang yun. Iikot lang. Oh, yung corner na jeep, di ba ganun ang problema? Sobra-sobra naman ginawa nung gumawa. Ito na tayo dyan. Nararamdaman ko kasi kapag kaya ng makina eh. Kasi tapak ni Kuya Beto, hindi pa badiin eh. Oh, kita mo, ayan oh. Di ba? Tumatapak siya paakyat pero ang lakas niya umahon. Okay yung timing yun. Tapos yung makina tahimik. Pero kapag umaangat ka tapos trrrr, sobra yun. Hanggang dito na lang mga boss at maraming salamat sa panonood.